So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase sa Samsung Galaxy A16 LTE ngayong mid-2025. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Mga ka-J-Vlog, shout out sa mga nakanood ng unboxing natin dito sa Samsung Galaxy A16. So yun nga, trinay ko siyang i-purchase ngayong mid-2025 kasi nag-price drop po ito. Wala na sana akong balak mag-purchase ng A16, pero grabe, sayang yung chance na ma-review natin siya sa murang halaga na lang. Para sa may ibang consumers natin na naghahanap ng kilalang brand, tapos ang laki ng sale, ito po ang solusyon nyo dyan, the Samsung Galaxy A16. Ano nga muna ba ang SRP nito? So, ang SRP niya is 9,990 pesos or almost 10,000 pesos na merong 4 GB of RAM and 128 GB of internal storage. Yes, nung lumabas to last year, medyo masakit sa pandinig ang 4 GB of RAM at 128 GB of internal storage sa price tag na 10,000 pesos. Pero ngayon, gumawa ng step si Samsung na i-sale itong Samsung Galaxy A16. Quick reminder lang, ito pong color black lang ang sale nila nung payday. Pero tinignan ko to ngayon, mura pa rin naman mga ka-J-Vlog, nasa 7K. Pero nabili ko lang to ng 5,500. Biruin mo yun, from 10,000 pesos, nakuha na lang natin siya ng 5,500. Napakagandang deal. Pero again, malay mo sa 6,600, mag-sale ulit ang Samsung dito sa Samsung Galaxy A16. Kaya kung interested kayo, nandito po. Again, nandito po yung icon ng shopping bag natin. I-click nyo na lang yan. Magdamag naman sa video yung shopping bag na yan. I-click nyo na yan. Kung interested kayo mag-purchase ng Samsung Galaxy A16 sa murang halaga na lang. Or, yung product link din nito ay nasa description box mga ka-J-Vlog. I-check nyo na rin. So again, gumawa ko ng 5 reason para makatulong din sa inyo sa buying decision nyo dito sa Samsung Galaxy A16 ngayong mid-2025. So, yun nga, first reason natin why you should buy the Samsung Galaxy A16 is yung display. Grabe, hands down ako sa display ng A16. So, yun din siguro yung binabayad nyo sa kanyang price tag before na 10,000 pesos. The Super AMOLED display. Biruin mo Super AMOLED display. Nakakamiss yung ganyang term nung year 2013 na 2014 na nakikita natin ng Super AMOLED display. Yet again, ngayong 2020s na, di ba? AMOLED display po ang nakikita natin sa mga entry-level smartphones today. Again, magkaiba po ang AMOLED sa Super AMOLED. So, mas maganda po ang Super AMOLED at napoprovide po yan dito sa Samsung Galaxy A16. Ito po yung isang main advantage ng Samsung Galaxy A16 sa mga competitors niya. Yung kanyang gorgeous Super AMOLED display. Pero, meron po yung meron akong nakakalungkot lang na part dito sa A16, which is yung sobrang laki ng kanyang notch. Ay parang may tulo siya sa harap, di ba? Again, ito ay sobrang outdated na design for a smartphone. Notch display, nakikita natin yan, 2019 smartphone. 2018, medyo nagta-transition na sa notch. Pero grabe, maintindihan ko notch. Pero tignan nyo naman yung notch nito, grabe lalim mo. Talagang noticeable yung notch display ng Samsung Galaxy A16. For a price lang na 10,000 pesos, sana punch hole na. Pero ngayon, nakuha natin siya ng 5,000 to 7,000 pesos. Notch display rin sa big no-no. Marami rin mga consumers ay, hindi naman yan noticeable load sa akin Okay lang sa akin yes, naintindihan ko kayo. Iba-iba naman po ang perspective ng consumers. Pero kung susundan natin yung innovation ng mga ibang brands, yung mga competitors si Samsung, kailangan din mag-step up ni Samsung when it comes sa kanyang design sa display niya. Super duper outdated na, pero again, ang isang masasabi ko sa Samsung Galaxy A16, notch display siya, pero gorgeous naman yung kanyang display, Super AMOLED. Ang third screen refresh rate po ang A16, which is okay rin naman na yan for me for a price tag na 5,000 pesos or 7,000 pesos. Basta Super AMOLED display mga ka-J-Vlog. So yon again, the first reason why you should buy the Samsung Galaxy A16 LTE is sa kanyang Super AMOLED display. Second reason, operating system. Ayan. Siyempre mga ka-J-Vlog, when it comes sa pagre-recommend ko ng isang Android brand na pagkakatiwalaan niyang OS,
Samsung ang number 1 sa listahan ko. Samsung ang number 1 sa listahan ko when it comes sa manufacturer's UI. Siyempre, una dyan is stock Android. Tapos for me, when it comes sa manufacturer's UI, I'll recommend the Samsung Galaxy One UI. Unang-una dyan, yung kanilang Samsung Knox. Very secured ang Samsung Knox. Yan ang isang napagandang encryption na mapoprovide sa atin ni Samsung sa mga files natin. So, asahan nyo, very secured ang mga documents natin or files sa Samsung Galaxy A16. So, when it comes sa maximum security, unang-una talagang pagkakatiwalaan kung manufacturer's UI is One UI. Kaya maganda po, i-recommend din ng Samsung sa inyo. I think yan na rin ang isang binabayaran nyo sa Samsung is yung kanilang napaganda or user-friendly na One UI. Next, chipset. So, sa chipset is the MediaTek Helio G99. Hindi po mabagal yung chipset na yan, ha. MediaTek Helio G99 is a good chipset din naman or a good 4G chipset. Pero man nakikita ko sa mga comment section, gas-gas na yan. Bakit G90 na naman? Bakit G100 na naman? I think for a price tag na 10,000 pesos, acceptable. Tulad na lang ng SRP niya. Pero bumaba na po ang presyo nito ngayong mid-2025. Siguro makukonsider na natin ng G99 sa ganitong price range. G99, ilang beses ko na na-try yan, nakakapag-handle din naman yan ng mga games tulad na lang ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Firelight 84, Genshin, siguro titingnan natin sa game test. Pero G99, na-test na natin yan sa Genshin, kaya naman, pinaka-low settings, okay ang performance, pero pag high, nakaka-experience tayo ng mga few frame drops. So, yun, hindi naman po mabagal ang chipset na nilagay nila dito sa Samsung Galaxy A16. Pero, ito po ang hihila sa smartphone na to, yung RAM talaga. Again, nagsasabi ako ng 5 reasons why you should buy, pero syempre, nagbibigay rin tayo ng cons when it comes sa A16. Unang-una dyan, yung RAM nito mga ka-J-Vlog. Yung RAM is 4GB. Yun lang eh. 4GB of RAM, siguro, 4,000 pesos. Biruin mo, SRP nito, 10,000, tapos 4GB of RAM. Yun yung isang nagpapahila pababa sa A16 before. Yung RAM niya, yan yung nagdadalawang isip yung mga consumers, bibiling ko ba to? Kasi mababa RAM. Meron akong nakita, 10,000 pesos, ang RAM 12GB, ang RAM 8GB. Siyempre sa isang brand, kailangan din nating i-consider yung buying factor ng mga consumers. Marami kang competitor, tapos ang RAM mo 4GB of RAM. Maganda, yes, magandang overall specs ng Samsung. Kaya nga ako nangihinayang dito sa A16. Yung RAM lang talaga ay sobrang baba. Hindi natin magamit yung full potential ng device na to. Pero sinasabi nila, Lods, extended RAM naman yan, di ba? Yes, extended RAM siya. Pero again, extended RAM is not a big help naman talaga yan eh. Ang titignan nyo pa rin or top priority nyo pa rin for specification ng smartphone is yung physical RAM mismo. Hindi yung extended RAM. Extended RAM, humihila yan sa storage, doon sa internal storage ng device. It's just a software. Hindi po yan hardware. So, yun mga ka-J-Vlog. Okay naman for me, the chipset of the Samsung Galaxy A16. Very snappy naman siya for day-to-day tasks. Gaming ay makakapag-provide din naman itong smartphone na to. Fourth reason, camera. Camera, malinaw. Camera, malinaw. So, itong maganda dito. Nung 10,000 pa ang price niya, triple rear camera setup. Kumpleto recados, ultra-wide, macro at main camera na sobrang rare na natin makikita sa mga ganitong brands today, di ba? Usually, triple camera, tapos yung secondary camera, AI lens, portrait lens, di ba, na very useless. Dito sa A16, lahat po yan useful. Ultra-wide, macro, and main camera. Tapos, nakuha na natin siya sa mas mura, kaya mas naging sulit na yung mga lente ng A16 sa ganyang price tag ngayon. Isang advantage din ng A16, ang camera niya sa mga ibang competitors niya. Malinaw din na mapoprovide na camera ng Samsung Galaxy A16. Ayan, no? All goods din. Maganda yung color reproduction. Even the front-facing camera and of course the ultra-wide camera. At ang pinaka-last mga ka-J-Vlog sa battery. So, battery is 5,000 mAh. Malaki rin. Huge battery capacity. And tineruhan sila ng 25-watt fast charging. So, when it comes sa kanyang SRP before na 10K, syempre hindi naman perfect ang 25 watts. Pero ngayon makuha nyo ito ng 5,000 to 7,000 pesos, okay na rin naman ang 25-watt fast charging rate. So yun mga ka-J-Vlog ang ating 5 reason why you should buy the Samsung Galaxy A16
ngayong mid-2025. So sana nakatulong po itong sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. Again, ang product link niya nandito po sa shopping bag. I-click nyo na lang yung shopping bag na yan kung interested kayo mag-purchase ng Samsung Galaxy A16 ngayong mid-2025, or yung product link niya nasa description box din yan, mga ka-J-Vlog. Add to cart nyo na at malapit ng 66 sales, malay nyo, makuha nyo pa ng sobrang mura ang Samsung Galaxy A16 sa online.